Dahil din sa brownout na paralisa kahapon ng mga gamit ng mga otoridad sa pagbabantay sa kalamidad at pagtugon dyan. May plan B ba ang gobyerno para hindi ito nakadepende sa kuryente para sa disaster response? Saksi si June Veneracion. Nang tumaas kahapon ang tubig sa Marikina River sa kasagsagan ng bagyong Glenda, walang umalingaw-ngaw na warning device. Wala kasing kuryente. Kaya umasa ang mga residente at mga otoridad sa sirena ng mga fire truck. At pagradyo para sa abiso ng pagbikas. Kung ang mga taga-Marikina nakadiskarte sa kalamidad, ang command center ng Navotas mistulang nabulag. Dahil din sa kawalan ng kuryente, kaya maraming CCTV roon ang di napakinabangan. Malaking tulong pa man din ang mga CCTV. Noong September 2011 halimbawa, sa kasagsagan ng bagyong Pedring, nakuna ng paghampas ng isang barge sa isang tulay. Wala mang panganib ng pagbigay, nagdesisyon ang Navotas Engineering Office na ipaayos ang tulay. Pag nawalan po ng power sa Meralco, so nagbabag down po yung system natin. Dahil malaking tulong ang 38 CCTV, plano ng Navotas City Hall na gawing solar-powered ang mga ito. Para hindi na po maulit yung pagkakataon na nawawalan kami ng mata sa lansangan. So kung may mga solar power tayo, bawat CCTV, 24 hours habang may kalamidad, nakikita po natin ang nangyayari. Di rin maayos na nakapag-monitor sa bagyo ang command center ng Malabon. Matapos hindi gumana ang marami sa 27 CCTV nito. Bukod sa walang kuryente, bumagsak din ang isang transmitter na naghahatid sa command center ng kuha ng CCTV. Dahil sa sobrang lakas ng hangin kahapon, out of 27, 6 lang yung operational natin right now. So nagkakaroon tayo ng problema in terms of transmitting yung mga data coming from all of this CCTV. Aayusin daw agad ng city government ang bumagsak na transmitter. Sa gitna ng bagyo at hanggang ngayong bumabangon ang mga sinalantang lugar, puna ng ilan, missing in action ba si Pangulo Aquino? All the time he was in consultation with officials such as Executive Secretary Ochoa, Secretary Gasmin, who is the chairman of the NDRRMC. At nasiyahan naman siya doon sa mga ulat, kaya sa palagay niya ay hindi naman kailangan na mismo yung kanyang physical presence. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.